Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng inaabot ng munting channel na ito. Dito po sa atin sa Pilipinas, magandang hapon po sa bawat isa. January 10, 2021 po tayo ngayon at 5:31 PM na po ang ating oras. Kaunting kaalaman sa kasulatan. At ang ating pong paksa ngayon ay doon po sa Juan 14:27. Ito po ay sinabi niya doon sa kanyang mga alagad noong unang siglo, nung siya ay nasa pagkakatawan tao. Ano po? At siya po ang ating tatalakayin, requested by Brad Caros Gasbar. Ano? At kasama na po natin sa ating pong monitor ngayon si Sister Loren Paulan. Magandang hapon, bro. Eman at sa lahat ng mga kapatiran sa assembly, papuri at pasalamat sa nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Reverisa Shirley, magandang hapon po, Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan ni Abayawa. Brad Wilfred Bedes, magandang hapon po, bro, at sa lahat ng kapatid kay Abayawa. Purihin at pasalamatan ng nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang ating mahal na Abayawa. Three Hearts. Rodelio Naba, magandang hapon po sa aking mga kapatid sa kapulungan at sa iyo, Brad Eman, at sa nag-iisang banal at walang katulad na kamanga-mga Elohim na si Abayawa. Melchor Pasis, magandang hapon po, Brad, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh. Purihin ang mga pangyarihang Elohim, Abayawa. Ayan. At doon po sa ating GC, kasama rin po natin doon si Sister Rosely Bando. Rosely. Shalom po mga kapatid, purihin at pasalamatan si Abayawa sa kabutihan niya. Si Brad Ernel, andun na rin po. Ayan. Melchor Pasis, magandang hapon po, Brad, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh, purihin ang makapangyarihang Elohim, Abayawa. Emiliano Umali Jr., pagdakila, pagpaparangal, pagluwalhati, pasasalamat at pagpupuri, iyo ko lamang po magpakailaman sa nag-iisang pinakamakapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Mapagpalang araw po sa Assembly of Yahweh. Brad Rodel, Naba, Sister Lolet. Kasama rin po natin dyan sa ating monitor si Brad Francisco Lopez. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kasama rin po natin si Brad Alvin Luzon. Magandang hapon po, Brad Emmanuel. At sa lahat ng mga kapatid sa Assembly, purihin po ang nag-iisang Diyos na si Abayawa. Ayan. Brad Andy Lopena, magandang hapon po sa lahat, purihin ang ating Abayawa. So, ayun. Yun po ang nasa GC po natin, mga kapatid. Si Sister Francis Johanna, yan. Sister Shirley Reverisa. Sister Lolita Corsiga, magandang hapon po, Brad Emmanuel, at sa lahat po ng aking mga kapatid sa kapulungan, maging sa mga viewers. Purihin at pasalamatan si Abayawa, nag-iisang banal, buhay at makapangyarihan sa lahat. Si Brad Caros Gasbar, magandang hapon po, Brad Eman, at sa mga kapatid at gayon din sa mga non-viewers, purihin po natin si Abayawa. Sister Christy Juarez, Brad Fortunato Juarez, magandang gabi, Brad Eman, sa mga kapatiran sa Assembly of Yahweh, purihin si Abayawa. Brad Nel Umali, magandang hapon po sa mga kapatid kay Abayawa. Ayan. Si Brad Christopher, akin na rin pong nakita sa GC kanina.
At kasama rin po natin si Brad Arnold Makoko. Magandang hapon mga kapatiran. Ganun din si Brad Eman. Purihin ang nag-iisang Elohim na si Abay Hawa. Ayun. Nasiglawan ko si Brad Christopher kanina. Baka ho... Brad Rodelio, sabi niya, Randy Iliano, natabunan bro. Randy Iliano, magandang gabi po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa, lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Abay Hawa lamang. Rodel Lenaba, magandang hapon po mga kapatid sa Kapulungan at kay Brad Emmanuel Umali, purihin na nag-iisang banal at walang katulad at sa mga pangalan ni Abay Hawa. Si Sir Loren Paulan, magandang hapon bro Eman at sa lahat ng mga kapatiran sa assembly, papuri at pasasalamat sa nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Si Brad Carlo Catan, magandang hapon at gabi mga bro at sis sa Kapulungan. Pagkaunawa at katotohanan ng pag-iibigan ang sumaatin mula sa isang Elohim na makapangyarihan sa lahat, banal, buhat na si Abay Hawa. Purihin, pasalamat at ibiging walang hanggan ang Abay Hawa. Ayan yung pani Brad Perez kanina, sabi niya, good day po sa ating lahat, sumaatin ang pag-ibigan, kahabagan at kapayapaan na nagmumula sa nag-iisang mabuting Abay Hawa. Kumusta na po kayo? Love you all. Ito po yung ating mga kapatiran sa GC. So may requested din po si Brad Carlo Catan, kaya lang hindi natin pwedeng isabay. So sa isang paksa ulit. Ayan. Eka. Shirley Abrera, magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig at kapatid kay Abay Hawa. Ayan. Ayan, si Brad Christopher Perez. Mapagpalang araw po sa ating lahat. At sa mga sumusubaybay, magandang gabi po sa inyo. Love you all po. Sumaatin ang pag-ibig at kapayapaan na mula sa nag-iisang mabuting Abay Hawa. Love you, bro Eman. Love you too, bro Christopher Perez. So, may panibagong paksa na naman po tayo na pagsasaluhan, pagsasamahan. At marahil ito po ay napapakinggan na rin po ng maraming nang nakapakinig dito sa paksang ito o sa verse na ito, no? Yung 14:27. At siguro baka itatanong ng marami, alin ba yung kapayapaan ng sanlibutan dyan? Kasi may binabanggit dyan. Totoo ba na may kapayapaan talaga ang sanlibutan? Pastor, ministro, pare, pagka nagminisi sila, kapayapaan ang sumainyo. Sasagot naman yung mga tao at sumain nyo rin. Lolita Corsiga, yan na po si Brad Christopher, miss you bro. Francis J. Lopez, magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa. At ano po ba ang ibig sabihin talaga ng sinasabing kapayapaan? Kasi pwede, kahit naman sino, pwede magsalita ng salita mo. Peace be with you, or kapayapaan ang sumayo. Shalom. Shalom. Pero ano ba po yung talagang diwa? Bukang bibig na ng marami yan, yung salitang kapayapaan. Anumang reliyon, nakapagsasalita sila ng salitang kapayapaan. Ang tanong natin, ano ba ang klaseng kapayapaan yung sinasabi nila? Jen Juarez, si Brad Toto naman to. Magandang gabi po, Brad Eman, sa kapatid ni Abay Hawa. Brad Toto po ito. Sis Christy Juarez ang gamit yung kay Brad.
Ayan. Si Brad Toto naman ay yung kay Sister Jenny. Yung ating mga kapatiran po dyan sa Sukat. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sister Eva, baka nanonood ka. At sa lahat ng mga nasa tahanan ni Brad Arnold, Sister Ging Makoko. Ganon din sa Makati, sa tahanan ni Sister Christy Juarez. Sabi ni Sister Lolita Corsiga, wala naman po silang kapayapaan bro, laging may kaguluhan. So kaya nga ho, tingnan ho natin yung sinasabi ng kasulatan, hinggil po dyan sa salitang kapayapaan. So, ayan. Dati-dati ho, nag-uumpisa ako ay 5:40. Ano ho? Ayan. Kinuha ko na ho yung 10 minuto. Meron ho akong kasi dapat 5:40 mag-uumpisa ako, no? So, hanggang 6. Ngayon, kinuha ko na rin po yung 10 minuto para medyo mahaba-haba ho yung aking pagbati dun sa mga kapatid. Edmundo Umali, magandang hapon sa lahat. Purihin si Abayawa. So, itinulad na rin natin dun sa ating pang-Sabado na pasimulaan ho. Nagsisimula tayo noong Sabado or kahapon ng 5:30. So, itinulad na rin natin itong pag-uumpisa natin ngayon ng 5:30. So, ganun na ho ang maging format ng ating araw-araw na pagla-live dito po sa YouTube. Dito sa aking monitor, merong nakalagay na live. Pero doon sa monitor, meron ba kayong nakalagay dyan na live? Dito lang sa monitor ko. At saka, ayan, meron doon sa wala. Dito sa monitor ko may nakalagay na live. And then studio, YouTube studio, diyan pala wala. Sister Gina Makoko, ayan. At kasama rin po natin si Brad Alberto Palado. Purihin, pasalamatan at mahalin po natin ang nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihang Elohim na walang iba kundi si Abayawa. Magandang araw po sa lahat ng nasa kapulungan ni Abayawa. Sister Lolita Corsiga, salamat po bro. Medyo matagal-tagal na rin po yan. Fortunato Juarez. Sister, Sister, ayun, meron daw pala pagka tinap yung screen. Pag itatap mo yung screen, meron ba? Okay na? Okay. Sister Vivian Mana, shalom po. Happy Sunday sa lahat. Salamat kay Abayawa sa kanyang pag-ibig sa atin all the way from Ascalon, Israel. Shalom din sa ating mga viewers. Sabi ni Rodel Leonardo, meron po. So meron. Di katulad din itong nasa monitor ko. Dito sa akin, ito kasi yung monitor. Meron dito ako. Dito meron eh. Yan, so meron. Maganda. Kasi iniisip ko baka mamaya wala. Ayun, meron pala naman. Kaya yung ating sinasabi na live tayo sa YouTube,
Okay naman pala. So, 27 no, yung ating anon viewers. 13 yung ating thumbs up. O, mga kapatid na anon viewers. O, nagkaroon po kami kahapon ng live para sa inyo. Ayan. Kaso, mga ilan lang yung nakasali. Ano. Patuloy namin inaanyayahan kayo sa Sabado kung loloobin. Ano. Ayan. Fernando Abellera, good day sa lahat ng kapatid. Kay Brother Emmanuel, we praise a great Abayahawa. Ayan. Fernando Abellera. Joel Suela, salamat po Abayahawa sa iyo, sa biyaya at sa iyo, Brother Eman, at sa mga kapatid. Salamat po. Bibian Mana, meron po live chat at top chat. Ayun. So, maliwanag na, meron no. Okay, salamat. Salamat doon sa ating mga kapatid na Rosely Bando, shalom po kapatid. Purihin at pasalamatan si Abayawa. We love all at ganun din sa mga viewers. Sister Loren Paula, meron po bro. So ayun, ganda. At least klaro. Maliwanag. Ayan. Malaking bagay ko kasi yung merong nakalagay na live. Baka akala nila, kumbaga yung ina-upload lang. Ayan. Fernando Abellera, watching from UAE habang nag-work po ako. Ayan. Yun nyo ha. Gandang, yan o mga magagandang ano natin habang nag-work. O yan, katulad din yung Brad, ewan ko baka labas na baka labas na si Brad Alberto. Palado kasi ang oras yata ho nila ngayon ay isang oras yata ang pagitan natin sa Japan. Ayan, baka labas na siya. Si Brad Arnold naman, sigurado nasa trabaho. Sister Christine Joy Carriera, good evening bro. Mike po at si Joy, sa ngalan ni Abayahawa na Panginoon. At dakilang Diyos, naramdaman po namin ang kapayapaan dahil sa bunga. Salamat po sa pagpapagal sa aral ni Abayahawa. Lolita Corsiga, meron din po ako bro. Gina Macoco, salamat kay Abayahawa. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa line. Kasi malaking bagay kaya ako naitanong sa inyo kung merong nakalagay na live. Ayan. So lahat naman nagsasabi meron. Meron Brad, sabi ni Sister Rosely Bando, meron nakalagay na live kahit ako nagtatrabaho habang nakikinig ko nanonood. Kasi meron ho akong inia-upload. Doon talaga wala ho talaga. Ngayon, kumbaga nilalagyan, katulad noong, bagay, hindi naman ako nag-live. Nakalagay doon, live in YouTube. Ibig sabihin, yung panahon na yun o yung araw na yun, nilagay ako. Pero hindi katulad nito live sa YouTube. Alin, yung aking, yung Saturday. Yun ang ibig kong sabihin. So maganda. Ayos na ho yan. Teka, tingin lang po ako dun sa ating talagang umuusok yung heart dito sa sige. So, ang kalimitan, yung pagka sinabi yung salitang kapayapaan or shalom sa Hebreo. Ayun, sabi ni Sister Vivian, wala naman pong ipinagkaiba, Brad Eman, ang Saturday live at weekdays live. Wala. Ang pinagkaiba lang yan, yung format
Kasi nga, yung Sabado natin para doon sa ating mga unknown viewers. Samantalang yung Monday to Friday at saka Sunday, meron paksa. Kumbaga, yan, katulad natin ngayon, meron tayong paksa. Pareho lang siyang live. Ang ipinagkaiba niya, may paksa yung Monday to Friday till Sunday. Saturday naman, wala. Tapos, inilalaan natin yan doon sa mga unknown viewers. Ayan. Yung mga nagwa-watch or nanonood. Para sa kanila talaga yung Saturday. Ito, hindi katulad nito na talagang meron tayong paksa, may pag-aaral na ginagawa tayo. Ayan. Para doon sa kapulungan, ngayon, para doon sa mga nanonood, makabahagi sila ng aral. Which is yung Saturday, kaya natin inilalaan para doon sa mga unknown viewers, makapag-participate sila. Ayun. Makapasok sila doon sa monitor, makapagtanong, yung para sa, talagang yung Saturday na yan, para sa kanila lang, yung Saturday. Kumbaga, ngayon, yung ating mga kapatiran sa kapulungan, siyempre naandyan din para manood, makipag-participate din. Ayan. Melchor Cabanayan, masayang bati po sa lahat. Sa lahat, pagpupuri at pasasalamat sa dakilang Abayawa, be blessed po sa lahat. Rosely Bandoho, kahit po yung Saturday Blood Live kan rin, naka-speaker pa ako kahapon. Ayun. So 20 na po yung ating unknown viewers, 14 yung ating thumbs up. 5:52 na po ang ating oras. Mahaba yung ating pagbaki, ha? Ayun. Sana nababati natin yung ating mga kapatid. Sa iba't ibang panig ho ng mundo na inaabot ng munting channel na ito, ay kapayapaan nawa ni Abayahawa ang sumainyo. At yan po yung ating paksa. Kasi mayroong kapayapaan na ibinibigay si Abayahawa na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Pakatandaan po ninyo, ng mundong ito. Yan. Ramon Recto, magandang hapon po, Brademan. Pagpalain po tayo ni Abayahawa Elohim at pati na rin po lahat tayo ni Abayahawa Elohim. Ayan. Kasi yung pare nagsasabi rin ng kapayapaan. Ang mga ministro ng INC nagsasabi rin ng kapayapaan. Yan hong si Soriano, ganun din, nagsasabi rin ng kapayapaan. At lahat ng reliyon nagsasabi na ng salitang kapayapaan. Ang tanong, katulad ba yan ng kapayapaan na binabanggit doon sa 14:27 ng buwan? Na sinabi niya doon sa kanyang mga alagad noong unang siglo. Kasama na natin doon sa GC si Sister Jean Berte. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng kapatiran. Bati ni Sister Jean Berte. John 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang kausap niya yung kanyang mga alagad. Huwag po ninyo akong pagkakamalian. Ayan. Samuel Rotone, mapagpalang hapon mga kapatid ko sa kapulungan at ganun din sa iyo, Brademan. Papuri, pasasalamat sa nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayahawa. Si Brad Baste, kasama rin natin doon sa GC. Mukhang sumilip lang. Ayan. Dito sa monitor natin, sa
YouTube. Sister Jing Berte, magandang hapon po sa lahat. Purihin si Abay Hawa. Elohim. Ayun, sumilip na si Baste. So lahat nagsasabi ng salitang kapayapaan. Peace. Sa Israel, Shalom. Pagka kayo binabati ng salitang Shalom is kapayapaan, meaning peace. Sister Lori Calderon, magandang gabi po, Brad Eman, at sa mga kapatiran kay Abay Hawa, purihin, pasalamatan ang dakilang Elohim at nag-iisang pinakamakapangyarihan lahat si Abay Hawa. Salamat. Di ba nung tayo ay nasa Katoliko pa, pagka nagsabi yung pare, peace be with you, ang sinasabi natin, peace be with you also, di ba? And then, babaling ka dun sa iyong kaliwa, babaling ka dun sa iyong kanan. Peace be with you, peace be with you. Meron ba naman talagang kapayapaan? So, at least, nagkakaroon ho tayo ngayon noong sabi nga natin, pag-iisip. Oo nga, no? Kasi lahat nagsasalita ng salitang kapayapaan. Ayan. Sebastian Juarez, magandang hapon po, Brad, at sa kapatid. Sa Assembly of Yahweh, pasalamatan at purihin po ang nag-iisang makapangyarihang banal na walang iba kundi si Abay Hawa. Love you all, mga kapatid. Sister Vivian Mana, ang Shalom po, Brad, Eman dito sa Israel, pwede rin bye-bye or welcome. Ayun. Yan ang sinasabi ni Sister Vivian. Ang Shalom po, Brad Eman, dito sa Israel, pwede rin bye-bye or welcome. So, yun ang kung sa Israel, ano? Halimbawa, pagka babay-bay ka na o babay-bay ka na, Shalom. Or welcome, Shalom. By 58 na po ang ating pong oras. 31 yung ating viewers, 18 yung ating thumbs up. Ayan. So, basahin ko po ito doon sa magandang balita. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, sabi doon sa kanyang mga alagad. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, sa mga alagad. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ayan. Opo, Brad, pareho yan. Shalom dito. So, ang kausap niya ay yung kanyang mga alagad noong unang siglo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, 5:59. Isang na lang po. At tayo po ay pupunta na dyan sa paksang. 29. May medya oras na lang pa pala tayong gumagamit. 33 ho yung ating viewers. Tama yan, 33 dyan sa monitor. 21. Late ng bahagya itong nasa monitor. Pero doon sa isang monitor, ayan, cut-off na po tayo. Ayan o. So, muli po, magandang hapon po sa bawat isa na inaabot itong ating pong pangangaral na ginagawa sa iba't ibang panig ng buong mundo. Sa iba't ibang panig. Kaya ko po ibinibiin yon sapagkat hindi lamang naman po tayo dito sa Pilipinas nakapangangaral, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Andyan, Germany, Japan, China,
Israel sa iba't ibang panigo. Ayan. So ano ibig sabihin ng salitang kapayapaan na binanggit dun sa 14:27 ng Juan? Ulitin ko po, ito po ay sinabi niya dun sa kanyang mga alagad noong unang siglo. At meron siyang binabanggit din, yung aking kapayapaan, para mas klaro, mas maluwanag. Pwede po ba gamitin itong 14:27 ng mga ngaral? Kasi kalimitan, kinukuha nila ito. Mapakatandaan niya na sinasalaman pa ng panahon na ito. Ang kausap niya yung kanyang mga alagad. Huwag ko kayong mamali, 14:27 ng 1, yung ating binasa. Kasi bakit? Ba't ganun ang aking pagpapansin dun sa talata? Una, ang kausap niya yung kanyang mga alagad. Siya ay nasa kalagayang laman, kumbaga. Para maintindihan lang ho noong mga makakapanood pa, sapagkat marami rin noong kumukuha nitong talatang ito and then ibabato ngayon. So sala na may mali na ron sapagkat bakit mo kukunin yung talatang yan pagkatapos ibabato mo? Di ba? May sasabihin mo ngayon doon sa iyong mga miyembro na kapayapaan ang sumainyo. Sala. Ano ba yung diwa na sinasabi niya rito? Para mas lalo ho tayong taas ko lang unang basa, sabi niya, 14:25 ng Juan. Datapot ang mga alay sa makatimbagay ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan. Makita niyo sa amin. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo aking sinabi. 27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Sabi niya doon sa kanyang mga alagad. Ang kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Kaya kung nasabi ho ito, kasi may nakalagay dyan, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Kung titingnan natin, ano ba yung ibinigay na kapayapaan ng sanlibutan? Meron ba naman? Meron o wala? Kasi kung nagsasabi sila lahat ng kapayapaan, yung bang kapayapaan na-attain ba nila or nakuha ba nila or naramdaman ba nila? Hindi ho. Kaya nga ho nililiwanag natin para maintindihan, lalong-lalo na nitong mga nagsasabi ng salitang kapayapaan. Alam po ba yung salitang kapayapaan? Ito ay freedom from disturbance or tranquility. Ano ibig sabihin? Yun ay kalayaan mula sa kaguluhan. Yung salitang kapayapaan or peace ay freedom from disturbance or kalayaan mula sa kaguluhan, katahimikan. Yun ang ibig sabihin doon yung katahimikan. Ayan. Paano ka nagkaroon ng katahimikan? Ayan. Paano ka nagkaroon ng kapayapaan? Itanong ninyo, dito sa mga reliyon, meron ba silang kapayapaan? Wala. Alam niyo kung bakit wala silang kapayapaan? Sinasabi lang nila yung outwardly, externally, na sinasabi nila yung salitang kapayapaan. Pero, internally, wala. Alam niyo kung bakit?
Para mo ma-attain yung salitang kapayapaan, dapat meron kang Diyos. Kasi kung wala ka talagang Diyos, hindi mo kailanman makukuha yung salitang peace or kapayapaan na sinasabi. Sasabihin mo lang, pwede mong sabihin sa iyong kapwa, o kapayapaan ng sumenyo, pero yung diwa, yung espiritu, wala. Magulo. Magulo ang buhay. Parang nakalagay yan doon sa 57:20 ng Isaias. Sabi niya, ngunit ang masama ay parang maunos na dagat. Yung bagyo ba? Pag sinasabing bagyo or maunos na dagat, meron hubang kalmado doon? Wala. Kaya yung salitang kapayapaan, kalmado. Kung ilalagay natin doon sa isang dagat, tinong-tino or kalmado. Samantalang yung sinasabi ni Isaias, ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaring humusay at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. O paano ngayon nagkaroon kayo ng kapayapaan? O mga relihiyon, mga sekta, paano kayo nagkaroon ng kapayapaan? O sinasabi ng inyong founder, pag magpapasimula siya doon sa kanyang pangangaral, kapayapaan nawa ang sumainyo. Meron ba naman? Wala. Hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan kapag ikaw ay nasa laman. Ang kausap niya yung kanyang mga alagad. Nung siya ay namamaalam, meron nga ho doon, hindi nakakuha ng kapayapaan eh. O di ho ba? Nagbigti pa nga. Kaya nga, nililiwanag ho natin na ang kausap niya dito yung kanyang mga alagad. Ibig sabihin lamang, yung salitang kapayapaan, ang meron lamang talaga niyan, mga alagad. Yung nasa kapulungan, yung mga banal, hindi ka magkakaroon kailanman nung salitang kapayapaan kung ikaw ay hindi alagad or banal. Yun ang pagkakaiba, pakatandaan nyo. Kaya nga, kasi baka nakita, halimbawa, binasa ng ating kapatid, kasi anaan dyan, ang kapayapaan, iniiwan ko sa inyo, dun sa mga alagad. And then, ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. O yun ang gusto kong i-emphasis rito Idiin yung salitang yon. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Bakit? Meron ba talagang ibinibigay ang sanlibutan na kapayapaan? Wala. Kaya pag pinagtagni-tagni mo ngayon ito, pinag-aralan mo at pinagkalooban ka ni Abay Hawa ng pagkaunawa, maiintindihan mo, wala pala naman talagang kapayapaan sa reliyon. External. Ano yun? Panlabas. Akala mo, payapa. Pero ang totoo, hindi. Di ba? Hindi dito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kapayapaan, bunga ng Espiritu yan. Matatawa ka Bakit Paano kayo nagkaroon ng kapayapaan? Wala naman kayong bunga ng Espiritu. Tingnan niyo, babasahin ko. Sabi niya dito, datapwat, sa 22, Galacia 5:22, datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan. Ibig sabihin, yung palang salitang kapayapaan, bunga ng Espiritu, ay paano magkakaroon ng kapayapaan yung mga nasa laman? Di ba doon sa 19 na ito, hayag ang mga gawa ng mga laman. Ayan.
19, 20, 21. And then pagdating doon sa 22, ito yung bunga ng Espiritu. Yung bunga ng Espiritu, andun yung pag-ibig, andun yung kapayapaan. So, ibig sabihin, kung nasa laman ka, wala kang kapayapaan. Wala. Wala kang makukuhang kapayapaan or katahimikan. Di ba? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan na wala kang bunga ng Espiritu? Pakatandaan po natin, mga kapatid, hanggat wala yung bunga ng Espiritu, mananatili lamang yung salitang kapayapaan sa bibig. Pwede mong ipambati yan. Kapayapaan nawa ang sumaiyo. O sa bibig. Pambibig lang. Pero pagdating dun sa puso, wala. Wala talaga yung Espiritu. Ano ba yung Espiritu ng salitang kapayapaan? Katahimikan. Wala kang kaligaligan. Tahimik yung buhay mo. Kumbaga, yung sinasabi nga ni Isaias yun daw mga masama, parang maunos na dagat. Walang katahimikan. Maya't maya ang kaguluhan. Kaya wala kang kapayapaan Di ba? Tahimik ang buhay. Yun ang ibig sabihin dito. Sana makita. May paunawa. Kasi, kung magsasalita ka lamang ng salitang kapayapaan, hanggang sa bibig lang, puro kabuluhan din yung matatamo mo. Dahil wala nga ho yung bunga ng Espiritu Parang wika kang maunos na dagat. Umaalim-bukay. Napakasama. Pagka ikaw ay naandun sa, katulad ni Brad Arnold, nakakaranas yan ng ganyang maunos na dagat. Diba? Walang katahimik. So, inihahalin tulad ni Isaias na yung masama ay para ang wikang maunos na dagat. So, sa masama, walang kapayapaan. Ito ho. 48:22 ng Isaias. Kaya, dito nga ako paano magkakaroon ka ngayon ng kapayapaan? Masama ka. Di ba? Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. 48:22 ng Isaias. Paano magkakaroon ka ngayon ng kapayapaan? Kung ikaw ay masama. Ano ba yung masama? Yun daw kung masama o yung sanlibutan nakahilig sa masama. Yung sanlibutan nakahilig sa masama, unang 1:5-19. Yung sanlibutan nakahilig sa masama. Yung masama, walang kapayapaan. Alam na natin. Pagka ikaw ay masama, nasa sanlibutan ka taga-sanlibutan ka. So, ang turing sa iyo masama. Bakit? Nakahilig ka sa masama May kapayapaan ka ba? Wala. Letra for letra na sinasabi ng kasulatan, walang kapayapaan walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Letra for letra yan. 48:22 ng Isaias. Sige ho. Pakibasa ninyo. Walang kapayapaan sa masama. Yung sanglibutan nakahilig sa masama. Ibig sabihin, yung sanglibutan, walang kapayapaan. Ang itatanong natin, kabilang ka ba doon sa sanglibutan? Kasi kung kabilang ka sa sanglibutan, wala kang kapayapaan. Hindi mo makukuha
iyong kapayapaan. Hindi kayang bilhin ho yan, mga kapatid. Mangyayari lamang yung salitang kapayapaan, naturalmente may espiritu ka. Kasi bunga yan ng espiritu. Sige, ganito na lang ho. Tingnan natin. Tingnan lang natin. Sige, pang labas, external. Marami kang pera, mayaman ka, may sasakyan ka, maganda bahay mo, marami kang nabiling lupa. Lahat. Nabibili mo yung gusto mo, nabibili mo yung pagkain gusto mo. Tanong, may kapayapaan ka ba naman? Kasi kahit na pala ikaw, kahit na ikaw ay maraming pera or ubod ng yaman, ikulan natin yung mga founder ng reliyon. Sige na. Kayo na pinaka maraming pera. Pero, kapag kayo ay kabilang sa sanglibutan, itinuturing kang masama. At kung ikaw ay masama, sabi ng kasulatan, walang kapayapaan, sabi ng Panginoon. O isang talata ho yan, baka mamaya. Siyempre, kailangan natin dalawa. Kailangan natin dalawa. Puntahan pa natin. Doon sa 57:21 ng Isaias inulit-ulit ni Isaias Ano sabi niya? Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. Wala. Paano ka ngayon nagkaroon ng kapayapaan? Ibig sabihin lamang, kapag ikaw ay nagsasabi ng kapayapaan, yung salitang kapayapaan, peace, na sinasabi, kapayapaan nawaan sumainyo. Halimbawa, ako ay taga-sanlibutan. Nagsalita ako ngayon doon sa aking kapwa na taga-sanlibutan. At ang sasabihin ko, kapayapaan nawaan sumainyo. Sinasabi ng kasulatan, yun daw kapayapaan o walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos sa masama. Ibig sabihin, kung ako ay magsasalita ng salitang kapayapaan ng sumaiyo, ay hindi po kailanman mangyayari na yung ipinambati ko sa iyong kapayapaan ay sumaiyo, sapagkat wala naman talagang kapayapaan sa masama. Ibig sabihin lamang, walang saysay, walang silbi, na yung sasabihin mo sa iyong kapwa na kapayapaan, samantalang ikaw ay taga-sanglibutan. Kasi makahilig ka sa masama Wala kang espiritu. Nakahilig ka sa masama. Sa wala kang espiritu. Kung wala kang espiritu, magsalita ka man ng 1,000 beses na salitang kapayapaan sa iyong kapwa, walang saysay, walang kabuluhan. Kaya nga dinidiin ko yung 14:27. Ang sabi dun sa kanyang mga alagad, ang kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Para sa inyo lang yan. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, itsapuera ho yung taga-sanlibutan. Kung hindi ka rin lamang alagad, kung hindi ka rin lamang banal, kung wala ka rin lamang sa kapulungan, wala kang makukuha kapayapaan. So ano yan? Sa bibig lang. Lip service. Walang saysay. Wala rin. Hindi ba? Kasi wala ka namang espiritu Para mo makuha yung salitang kapayapaan, dapat bunga yan ng espiritu. Hindi ba? Kaya mo bang bilhin yung kapayapaan? Hindi. Kahit na ikaw ay trilyonaryo, pinakamayaman ka pa sa buong mundo, hindi mo kaya. Kasi sinasabi na nakasulatan, yun daw masama,
itsura yan ng nauunos na dagat or maunos na dagat. So kung ikaw ay isang founder ng reliyon, o sige, pagpalagay na, marami kang ipinatayong simbahan. Kada pagtitipon, meron kang, ang pera pumapasok sa iyo. Tanong, may kapayan ka ba? Sabi ng kasulatan, para ang hikayang maunos na dagat. Sana kung wala itong mga nakaletrang ito, sasabihin natin, mapalad sila. Bakit? May nagsiyaman. Nakapagpatayo ng maraming kapilya sa iba't ibang panig ng buong mundo. Pero ang totoo pala, wala silang kapayapaan. Itsura sila ng maunos na dagat. Hindi maaaring humusay. Nakikita mo lang sila, magaganda bihis. Nakikita mo lang sila, nakasakay doon sa mga bulletproof. Helicopter, eroplano, private jet. Pero sinasabi ng kasulatan, itsura lang sila ng maunos na dagat. O di mapalad pa rin tayo. Wala tayong private jet, wala tayong bodyguard, wala tayong perang malaki. Tama lang, panggastos. Sila, sinasabi nga para silang maunos na dagat. Yung iba kasi nahihili or naiinggit. Kaya nga sinasabi sa akin, naiinggit daw ako kay OHC or kung sino mang reliyon. Paano kung maiinggit sa inyo? May kapayapaan ako. Wala akong bagay na katulad ng bagay na nasa inyo. Pero may kapayapaan ako. Nakakatulog ako ng mahimbing. Wala akong bodyguard. Kahit saan ako pumunta, pwede. Hindi ba? Bakit? Payapa ako Tahimik. Wala akong iniisip, wala akong iniintindi. Ano ba iniintindi ko mo? Mabigat na pasanin. Wala. Lahat ipinoprovide ni Abay Hawa. Anong iintindihin ko? Wala. Hindi ba? Napapagod ba ako sa pangaral? Hindi. Kita niyo, nagdagdag pa nga tayo ng Sabado. Samantalang sa reliyon, once a week, mangangaral sila. O kaya twice a week, mangangaral sila. Titipunin yung mga membro doon sa simbahan at mangangaral sa loob ng isang linggo. Tayo araw-araw. May kapaguran ba tayo? Wala. Bakit? Anong dahilan? May espiritu tayo. May bunga ng espiritu. Nasa atin yung kapayapaan. Wala akong kapayapaang ibinibigay ang sanlibutan. Wala. Kaguluhan nga Sinasabi nga ako dyan, di ba? Ayan Ano ba ang sabi ni Pablo doon sa kanyang mga sulat? Sabi doon sa mga taga-Roma. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Yahweh siya. Hindi nawawala sa sulat ni Pablo yung salitang kapayapaan. Kanino iniuukol yung kapayapaan? Sa mga banal. Kaya ngayon, mga kapatid, alam na natin na kapag isang ministro, pastor, pare, nagsalita ng salitang kapayapaan ng sumainyo, kapaimbabawan yan. Sapagkat wala talagang kapayapaan na ibinigay si Abay Hawa diyan sa mga taga-sanglibutan. Wala. Di ba? Alam na natin. Kasi ang akala ng marami, once na ikaw ay nagsalita ng peace be with you, ibig sabihin ka agad. Ano yun? Iba, tinatanggap ng marami yan Sumain nyo rin. Di ba? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan at taga-sanglibutan ka? Kung ikaw ay magsasalita ng kapayapaan sa iyong kapwa, kapaimbabawan yon sapagkat ibinalik lamang sa iyo ng iyong kapwa yung salitang kapayapaan, pero ang totoo, wala. Hindi makukuha ni naman
yung salitang kapayapaan hanggat wala kang espiritu ni Abay Hawa. Maaaring, siyempre, yung mga reliyon, tututol. Sige, tutol. Tumutol kayo. O sinabi na ni Isaias. Anong sabi niya? Yun daw masama ang wika. Parang maulos na dagat sapagkat hindi maaring humusay. Bakit? Walang kapayapaan. Sabi ng aking Diyos sa mga masama. Nakuha po ba ninyo? Kaya nga ho pala, kapag ikaw ay walang katahimikan, wala kang kapayapaan, maituturing kang taga-sanglibutan. Medyo wala sa pandinig, ha? Medyo hindi yata. Di ba? Kasi kung halimbawa, nasa kapulungan ka halimbawa ngayon, pagkatapos ang dami mong problema, ang dami, ba't ganun ba? Parang puputok na yung ulo. Parang ganun. Kasi minsan yung tao mismo, siya mismo yung gumagawa ng problema. Samantala nga, binibigay ni Abay Hawa, kapayapaan. Siya nga yung prinsipe ng kapayapaan. Di ba 9:6 ng Isaias? Siya. Ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Nakukuha ba natin yun, mga kapatid? So kung hindi pa, sabi ko nga hindi naman makakaila yan. Hindi maikakaila. Kasi yung bunga, pinagkalooban ako ng descending of the Spirit. Pakatandaan po niyo yan. Ibig sabihin, kilala ko. Pinagkalooban Sino man, bawat isa atin, kapag kayo pinagkalooban na ng descending of the Spirit, kilala nyo rin kung may espiritu o wala yung kausap ninyo. Kilala nyo yan. Hindi po pwedeng hindi nyo makikilala. Sapagkat meron tayong ipinagkaloob ang espiritu sa atin, ni Abay Hawa, ng pagkakilala ng espiritu. Alam natin yan. Kung ito bang taong ito ay talagang may espiritu o nasa laman. Alam natin yan. Alam na alam. Hindi po pwede kasing hindi lalabas sa puso Talaga, yung nasa puso mo, kung malinis yung puso mo, lalabas at lalabas. Kaya ngayon, halimbawa, yan. Marami nagsasabi, peace be with you, or kapayapaan nawaan sa iyo. Pagka ang bumati sa inyo, taga-sanlibutan, kinit-balikat ka, hindi totoo yun. Wala yun. Para lang siya nagsalita sa hangin nun. Ngayon, kapaimbabawan, binati ka, kapayapaan ang sumayo, pero yung nasa puso niya, hindi ganon. Hindi ganon talaga ang gusto niya mangyari sa iyo. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Kaya nga, hinimay natin yung 1427. Yung mga alagad ang sinabihan dyan. Hindi naman taga-sanlibutan Kaya sinasabi niya, hindi kaya na ibinibigay ng sanlibutan. Bakit? Meron bang ibinigay na kapayapaan ng sanlibutan? Wala naman. Wala ho. Kaguluhan nga ho Tingnan ninyo, pagka ikaw ay natili sa sanlibutan ito, kaguluhan. Hindi talaga kapayapaan ang binibigay ng sanlibutan. Wala. Masama nga ang sanlibutan Diba? Sabi niya, yun daw, sanlibutan nakahilig sa masama. Anong kapayapaan ang binibigay ng sanlibutan? Wala. Pag-iisip, marami. Yung mga bagay, kasi ang sanlibutan kasi mga bagay na sabihin na natin na wala pa, pero sa kanya, nakakahon na. Paano kung hindi mangyari? Ang dami.
Uti-uti, pinakita ni Abay Hawa yung bagay niya. Hindi ba? Uy, ang dami yung masasakit ang ulo, lalo ngayon. Lalo ngayon, ha? Sa panahon natin ngayon. Ano ba gusto mo? Bahay? Sasakyan? Lupa? Name it. Sandali ka lang, magkakaroon ka na. Ang tanong, may kapayapaan ka ba? Sandali lang eh. Minsan nga, halos wala ng down payment eh. Basta meron kang maipapakitang payslip, pwede ka na makakuha. Anong items ang gusto mo? O anong unit ang gusto mo? Pero tingnan ninyo ha, ikaw yung gumagawa ng sakit ng ulo mo. Sige nga. Ikaw. Sige. Palagay na nakita ng iyong kapitbahay, nakita ng iyong kapwa. O yan, may bago ka. Ngayon ba? Hindi naman natin alam yung bukas. O, di ba? 23 anyos namatay yung flight stewardess. 23, ha? Ang bata, 23 years old. Napakabata. Ang dami niyang plano. Ang dami niyang nasa isip. Yang kamatayan ho kasi, lahat tayo tinakdaan. Walang nakaalam. Nakamatayan. Lahat ng kamatayan ng tao may dahilan. Lahat. Yung sinasabi nila dapat hindi dapat nakipag-inuman o nakipagsaya. Ganun ho ba ang mga kaisipan? Wala ho nun. Dahilan na lang yun. Ang pinakamabigat kasi na mamatay ka na ikaw ay naandun sa gawain ng kasalanan. Yan ang pinakamabigat. Hindi ka na namuhay ng may kapayapaan sa mundong ito. Wala ka pang kaligtasan sa kasalanan o hindi ka pa magkakaroon ng buhay na wala. O di ba, malimit ko nga sinasabi, oo, lahat naman tayo mamamatay. Lahat, wala namang hindi. Kaya lamang, hindi lahat bubuhayin. Yun kasi ang mabigat eh, yung habol na yun. Lahat tayo mamamatay pero hindi lahat bubuhayin. O imagine niyo mga kapatid, ang ganda ho ng inaamukit ni Abay Hawa na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Marirealize mo yan kasi nga maikli lang yung panahon natin dito sa buhay na ito. Samantalang yung kanyang inaalok, walang hanggan. Kaya dito pa lang dapat, yun palang salitang kapayapaan, makuha na natin. Kasi marami yung nagsasabi, yung salitang kapayapaan, mabuti nga, tahimik na yan. Sino? Yung namatay. Bakit? Hindi ka ba pwedeng magkaroon ng kapayapaan na hindi ka namamatay? Kasi akala nila, basta once na ikaw ay namatay na, di tahimik na nga naman yung buhay mo. Kaya nga yung iba, nagpapatiwakal na dahil para matahimik yung buhay. Hindi ba? Pwede ka naman maging tahimik ka nang hindi ka namamatay. Physically, literally, pwede. May espiritu ka lamang. May bayawa. Di ba? Ayan, mga kapatid. Dapat maintindihan natin, pagka tayo nagkaroon ng kaguluhan, ibig sabihin, wala katahimikan. Kasi yung salitang kapayapaan is katahimikan eh. Ano ba ang kapayapaan? Kalayaan mula sa kaguluhan. Katahimikan. Di ba pagka sobra na yung stress mo sa trabaho, gusto ka naman magliwaliw para ako ay magkaroon ng katahimikan or kapayapaan. Yung iba,
pupunta sa iba't ibang magagandang island, at nag-island hopping sila, and then sa iba't ibang bansa. Pero nakuha ba nila yung salitang kapayapaan? Wala. Wala. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos sa mga masama. Kahit saan ka pumunta. At kung ikaw ay kabilang sa sanlibutan, hindi mo makukuha yung salitang kapayapaan. Pakatandaan po ninyo yung salitang kapayapaan ay kalayaan mula sa kaguluhan at tahimikan. Ayan. Kalayaan sa kaguluhan or katahimikan. Yun po pala yung kapayapaan. Kaya nga, halimbawa nakarinig kayo ng salitang sumainyo ang kapayapaan. Yun po pala, kapaimbabawan lang yan. Lalo na pagka ang nagsalita ay wala naman talagang espiritu. O yan. O may binahagi si Brother Emiliano Mali. 2 Peter 2:19 ay pinangangakuan ng kalayaan samantalang sila mga alipin ng kabulukan. Sapagat ang nadaig naman ay naging alipin din niyon. Sekta ng nangako ng kapayapaan pero sila mismo wala. Wala. Kung wala sana yung mga nakasulat na nababasa natin. 5:1 ng Roma. Yaman nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahweh. Sino magkakaroon ng kapayapaan? Mga inaring ganap, mga banal, alagad. Sila. Tayo. 8:6 ng Roma. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa laman, kamatayan. Yun daw kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. So, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan hanggat ikaw ay nasa laman. Kasi, kamatayan. Nasa laman ka. Hindi kamatayan. O yun, binasa kanina, 5:22, datapat ang bunga ng espiritu, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinod, kagandahan loob, kabutihan, pagkatapat. So, kung wala kang espiritu, hindi ka kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Pinakamayaman ka man sa buong mundo, pinakamarami ka man pera, lahat ng mga mamamahaling sasakyan nasa iyo, mamahaling mansyon nasa iyo lahat. Pero yung kapayapaan, wala ka. Hindi ka makakakuha nun. Ito, yung ating binabasa, Ebanghelyo. Ito, Ebanghelyo ng kapayapaan. Hindi ba? Pilipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos, na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Yahweh. Kolosas 3:15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. So talagang yung kapayapaan na andun sa mga alagad, banal, tinawag, and then mga inaring ganap, andun yung kapayapaan. Wala sa mga taga-sanglibutan. Wala ho. Ngayon, kung halimbawa dumating na sa atin yung punto ng salitang kapayapaan, yan yung bunga ng Espiritu. Bunga ho yan.
Tayo naman hindi nagkakasama 24 oras, mga kapatid. Ang tanging nakakita lang sa atin, si Abay Yawa. Bawat isa atin na nasa kapulungan. Hindi ba? So, meron kang bunga ng Espiritu, meron kang kapayapaan. Siyempre, bilang tayo ay nangangaral, dahil napakaano sa akin nun. Sabi nga, magandang balita yun. Bakit? Kasi yung ginagawa nating pangaral, nagkaroon ng bunga. Sa kapangyarihan ni Abay Yawa. Diba? So, yung ating ginagawang pangaral, nagkaroon ng bunga. Nano? Biro mo yung kapatid. Nakapagpapatotoo na nagkaroon siya ng kapayapaan. O di nagkaroon ng bunga ng Espiritu. Di ba? Di kagalakan mo yun. Kung nagagala kayo, mas nagagala ko ako. Alam niyo kung bakit? Mayroong nangyayari doon sa ating ginagawang pangaral. Ayan, katulad niyan, itong ginawa natin pangaral, hinggil dyan sa kapayapaan. Ngayon, bistado na natin na yan palang mga nasa reliyon, nagsasalita lang kayo ng kapayapaan, pero ang totoo, wala kayong kapayapaan. Hindi ba kapaimbabawan yun? Sasabihin mo doon sa mga miyembro mo na, kapayapaan nawa ang sumain nyo. Bakit? May kapayapaan ka ba? Di ba? Pwede nyo balikan Bakit? Ba't kayo nagsasalita ng kapayapaan ng sumaamin? May kapayapaan ka ba? Baka gusto mong unahin na magkaroon ka ng kapayapaan. Di ba? Oo. Napakaano niya yung salitang kapayapaan. Sabi nga sa atin, sabi nga natin, ibig sabihin, mangingiti ka na lang ngayon doon sa makakasalubong mo. Nakita mo, ang yaman niya, nakita mo, ang ganda ng buhay niya, kung panglaman, wala siyang iniisip. Pero tanongin mo, may kapayapaan ba naman siya? Wala. O di mapalad pa rin tayo. Kahit tayo wala, kahit tayo mahirap, maaring itinuturing nila na aba tayo, o walang-wala, at least, kaya Abay Yawa, meron tayong kapayapaan. Hindi naman kayang bilhin yan ng salapi. O di ba sinasabi nga niya, baka gusto mo yata na binibili mo yung panang Espiritu. Hindi ko pwede. Di ba? Hindi. Kasi Espiritu lang ang nakapagbibigay niyan. Yung pag-ibig, yung kapayapaan, yung kagalakan, si Abay Yawa wala nakapagbibigay. O paano mong bibilin si Abay Yawa? Kailangan ba niya pera? Dito, Das. Yan. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Bagamat konti, meron tayong nakuhang aral at napulot. Di ba? Konti lang siya. Hindi naman kalakihan Ayun. Kaya binigyan natin, nandiin yung 14:27 ng Juan, mga alagad ang sinasabihan niya. Hindi sino pa man. Ayan. Time check na ako. 6:44 na. Mga kapatid. So, maliwanag ko yun, kaunting kalaman sa kasulatan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Yung aking, sabi niya, aking, hindi sa kanino man. Walang ibang nagbibigay niyan at walang iba kundi kay Abay Yawa lang. Siya lang meron yan, mga kapatid. Bakit? Yung bunga ng Espiritu O di siya. Hindi ba ang Espiritu? Ang Diyos ay Espiritu, o di siya. Ayan. Ayan. At ako ay nabigyan po ito ito ay request ni Brad Carlos. Kasbar. Ayan. And then,
Doon ako sa cut-off, Melchor Pasis, Brad, may peace be with you. Sila paglabas nila sa sambahan, nagsisiraan sila sa isa't isa. Ricardo Quaresma, maupalang araw po sa Kapulungan. Magandang gabi ho, Brad Eman. At sa lahat ng mga kapatid kay Abayawa, purihin at pasalamatan ng kataas-taasang Elohim na nag-iisang banal na si Abayawa, Lolita Corsiga. Si Abayawa lang po ang kayang makapagbigay ng kapayapaan. Bro, kasi siya ang prinsipe ng kapayapaan. Tama po yan. Kaya po tayong mga banal at mga lingkod ang may kapayapaan, wala po sa mga reliyon. Bibian mana, kasi nga po, pag galit, tumataas din ang alta presyon. Sister Jimberte, kahit mayaman ka, pero wala ka namang peace of mind, wala pong kwenta, Brad Eman. Totoo po yan. Di ba sinabi ko na? Trilyonaryo ka o bilyonaryo ka? Taga-sanlibutan ka? O para ka lang alo na umaalimbukal? Saka makukuha ang kapayapaan. Joel Luzada, pinagpalang hapon po mga kapatid sa Assembly of Yahweh. Lolita Corsiga, wala po. Lolita Corsiga, nakakapagod po sila nung nasa sanlibutan pa ako. Alvin Luzon, tama po Brad Eman, at kailangan po ng isang tao na sampalatayanan tanggapin at nakilala si Abayawa para makamit ang kapayapaan. Sister Jimberte, nasa kay Abayawa lang matatagpuan ng kapayapaan. Melchor Cabanayan, yes, purihin si Abayawa sa kapayapaan, walang sisiglan ng kagalakan, pagkat ang sarap magpuri at sumamba sa dakilang Abayawa. Reverisa Shirley, tama, walang kapayapaan sa mga reliyon. Panay ang bangayan nila, nagpapagalingan sa social media, mangangaral kontra mangangaral, at miyembro kontra miyembro sa kalaban nilang reliyon. Sila-sila ho. Meron bang kapayapaan? Wala. Kaya nga ba, di ba, iniiwasan natin yung debate. Kaguluhan yan eh. Pagkakabahabahag yan. Hamon na sa kanila na yan. Sabihin na nila sila na yung pantas, sila na yung magaling. Tayo, walang alam. Konti lang yung alam. Okay lang. Please, tahimik tayo. Lori Calderon, tama po Brad, na kay Abayawa lamang makukuha o nagbibigay ng kapayapaan sa mga banal. Lolita Corsiga, maraming salamat po Abayawa. Sobrang ganda po ng aral. Samuel Rotone, tama po Brad, ilang buwan pala akong inilagay ni Abayawa sa kapulungan. Unti-unti ko nang naranasan ng kagalakan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Roslyn Bando, sinungaling pang matatawag nun Brad, kung sabihin lang siya ay may kapayapaan, eh wala naman. Di ba, kita na natin ngayon yung galaw nila na pag nagsasabi sila ng kapayapaan, pero siya ay taga-sanlibutan, kapaimbabawan yun. Walang ano yan, walang Melchor Cabanayan, tumpak po, kaguluhan, bigay ng sanlibutan, salamat kay Abayawa sa bigay ng katuruan. Lolita Corsiga, Three Hats, Jimberte sa lahat po ng viewers, kalooban ni Abayawa na mabuksan ng yung pag-iisip na dito lang sa kapulungan matagpuan ang totoong kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa, si Abayawa. Melchor Cabanayan, Three Hats. Lori Calderon, salamat po kay Abayawa lamang makakuha ng tunay na kapayapaan. Lolita Corsiga, tindigan po bro, ang balahin po. Loren Paulan, tama po bro, wala kapayapaan sa salimutan, lahat nakahilig sa laman sa kasalanan. Lolita Corsiga, salamat po kay Abayawa. Ezekiel Umali, magandang gabi sa mga kapatiran kay Abayawa. Lolita Corsiga, si Abayawa po bro, ang bodyguard mo. Sila nga may mga bodyguard eh. Wala namang kapayapaan yung mga yan. Gulong-gulo yung isip nila kung paano po protektahan yung sarili nila. Bakit? Puro kasinungalingan yung pinagagawa. Kaya sila nagkakaroon ng bodyguard para yung buhay nila, iniingatan nila. Di ba? Ano ba sabi ng kasulatan? Yan daw buhay mo, pag iniingatan mo, mawawala yan. Reverisa siya, tama Brad Eman, dahil nung nasa reliyon pa ako, wala talaga akong maramdamang kapayapaan. Kahit hindi ako lumiban sa pagdalo, pag-uwi ko sa bahay, parang may kulang na hindi ko maintindihan. Ricardo Quaresma, Three Hats. Reverisa siya, salamat kay Abayawa dahil sa ngayon, naramdam ko na ang kapanatagan sa aking buhay. Kaya mga ganyang patotoo, masarap. Masarap pakinggan, masarap basahin. Sapagkat naranasan ko rin naranasan ko rin yung salitang kaguluhan, yung walang kapayapaan. Naranasan ko yan.
Ramon Recto, buhay po ako nang ilapit ako ni Abay Yawa, Elohim kay Yawa siya eh. Nagmaroon ako ng kapayapaan kahit po at elementary graduation lang ako. Sabi ni Brad Ramon Recto. Eh, hindi naman pinag-uusapan dito, Brad Ramon, yung kung ano yung estado ng ano. Kasi pagka nasa iyo si Abay Yawa, marami nga akong, ang dami nga sa reliyon eh, abogado, ininyero, guro, o teacher, arkitekto, ang dami may pinag-aralan, doktor. Isipin niyo yan may mga pinag-aralan sila. Civil, electrical, industrial, engineer. May mga pinag-aralan. Pero tanongin niyo, meron po ba kayong kapayapaan? Wala. Tapos sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Alam na natin yung loob ng relihiyon. Alam na natin. Kaya matatawa na lang tayo sa kanilang ginagawa. Bakit? Alam natin, ipinaunawa ni Abay Yawa. Itsura lang kayo ang wika ng maunos na dagat. Magagara lang yung damit nyo, magagara lang yung bihis nyo. Magagara lang yung sasakyan nyo. Mga expedition or private jet. Pero wala kayong kapayapaan. Diba? Sila yung mainggit. Ayan. Edmundo Mali, siguro kung may nabibili ang kapayapaan, may yaman ang makaubos ito. Tama. Lahat, siyempre, kaya nilang bilhin eh. Marami silang pera. Subukan nyo nga kung nabibili ang kapayapaan. Mawala na yan. Para lang vaccine yan. Di ba? Pinagkakaguluhan ngayon yung vaccine sa buong mundo Pinamin yung mga dito sa Pilipinas, wala pa yung pambili, pangungutang pa. Nako po. Ay, nako. Samuel Rotone, ang dami kasing plano ang mga taga-sanlibutan sa buhay nila. Ito. Lolita Corsiga, tama po, bro. Arnold Mococo, salamat Abay Yawa sa napakagandang aral mo. Purihin siya. At pasalamatan natin si Abay Yawa. Siya kasi yung nagtuturo. Siya yung nagbibigay ng aral. Siya lahat. Siya yung nagbubukas. Sa kanya lahat ng papuri. Lolita Corsiga, tama po bro. Dapat talaga, ilan na po ang oras at panahon kay Abay Yawa para magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Joel Suela, opo, pinagkakagulan ngayon sa kaya po ang Diyos-Diyosa nila. Kapiraso na lang, mga kapatid. May natitira tayong araw, panahon. Sulitin na natin sa salitang kapayapaan. Pwede naman, bawal ba, Brad, na magkaroon ka ng ganito sa sakit? Hindi naman Hindi naman pinagbabawal yun. Siguro, kasi alam naman natin ang gawa or takbo ng sanlibutan Huwag na natin gayahin sila. Kumaga, kung anong meron ka ngayon, pag-ariin mo, wala, okay lang. Noon lang. Hindi ka umano ng sakit ng ulo. Meron kang kapayapaan. Meron kang kaunting kinakain. Ano pa ba yun? Meron kang tinatahanan. Ano pa ba yun? Simplihan mo na lang natin yung buhay natin, mga kapatid. Kakapiraso na lang yan Kapiraso na lang yan. Fernando Abellera, salamat po, Brother Emmanuel, sa pangaral na mula kay Abay Yawa. Tama po lahat ang sinabi. Kapag sa reliyon ka, walang kapayapaan. We praise you, Abay Yawa. Binigyan mo kami ng totoong kapayapaan. Ang sarap pakinggan ganyang ang mga patuto. Alam ko galing sa puso ito. Itong mga kapatid natin ito. Maria Victoria, natagpuan ko na ang kapayapaan sa buhay ko. Salamat kay Abay Yawa. Sana makumbinsin ko ang buong pamilya. Tingnan po ninyo. Napakasarap pakinggan yan. Melchor Pasis, walang hanggang pasasalamat, papuri kay Abay Yawa. Lolita Corsiga, 3 hands. Diba sa sinasabi mo nga sir, pinagkalooban mo ako ng pagkakilala ng Espiritu. May sinabi yung kapatid, bakit ko nalamang totoo? Ayan.
hindi pa paibabaw yan. Kasi nga, binigyan tayo ng Espiritu. Hindi naman tayo mangukula. Di ba? Kaya pag kami nagsasalita na, inggil doon sa salitang kapayapaan. Katulad niya, natagpuan ko na ang kapayapaan sa buhay ko. Salamat kay Abayaba. Kasi hindi mo masasabi yung bagay niya nung wala kang naramdaman sa buhay mo. Di ba? Kasi nga, nagkaroon tayo ng pag-aaral hinggil sa kapayapaan. Once na ikaw ay nagsalita ng kapayapaan, pero taga-sanlibutan ka, kapayapabawin mo. Di ba? Yeah. Mahirap. Kaya sinasabi mo nga, matagal din ho. Matagal din ho kung magulo. Pero talagang purihin siya Bayawa. Nakilala ko yung kanyang dakilang pangalan, and then ito, pinagsasalu-saluhan natin. Nakikinabang ang bawat isa sa atin. Lahat tayo. Hindi ba? Sa paraang espiritual, nagkakaroon ngayon tayo noong bunga ng Espiritu. Di ba? Sarap ng pakiramdam. Kasi ang nakikita lang nating mga patotoo, OHC, ADB, INC, puro taga-sanlibutan pala ito mga ito. Paano nagkaroon sila ng kapayapaan? Wala yan. Puro kasinungalingan nga. Wala. Kaya sabi niya, huwag magulimihanan ang inyong puso ni matakot man. Sabi niya kanya mga alagad. Yung panghuling bahagi. Hindi kaya na binibigay na sa libutan na binibigay ko sa inyo. Sabi niya, huwag magulimihanan ang inyong puso ni matakot man. O ganun din. Paano sinabi niya doon sa kanyang mga alagad? Ganun din para sa atin. Huwag magulimihanan. Bakit? Meron tayong kapayapaan eh. Bakit pa? Ano pa? Mga kapatid. Ayan. Mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid. At sabi nga natin, yung bunga ng Espiritu, makita. Ayan. Si Brad Ricardo Quaresma, merong ang ganda ng ano niya, kaya lang ito, no connection. Brad Ricardo Quaresma, Christopher Perez, bro, paano po sila magkakaroon ng nakapayapaan? Puro banks. si ano yan si OHC yan. At saka yung isa, ABB, Brad Christopher. Lolita Corsica, maraming salamat po, Abayhawa, pinupuri at pinasasalamatan na po namin. Magpakaila, maraming salamat din po, Bro Emmanuel, sobrang ganda po ng aral. Nakaka-appreciate lang naman po niyan, talagang may espiritu. Time check, 6:59 na po. So, ayan po mga kapatid yung ating mga kapatiran sa GC, halos na andito na lahat naman po. So, dito ko na lang babanggitin, sina Sister Lauren, si Brad Carlos, si Brad Carlo, ayan. Ito yung mga wala sa GC. So, the rest, andito sa GC. Sige ho, at balikan ko yung ating mga kapatiran sa pangalawang pagkakataon. Si Sister Loren Paulan, Beberese Shirley, Wilfred Dedes, Lolita Corsica, Rodelio Nava, Melchor Pasis, Emiliano Umali Jr., Francisco Lopez, Aldwin Luzon, Brad Andy Lopena, Sister Lolita Corsica, Randiliano, Fortunato Juarez, si Sister Christy Juarez, Brad Nel Umali, Brad Arnold Macoco, Shirley Abrera, Brad Christopher Perez, and then Francis Jade Lopez, si Bro Toto Juarez, Edmundo Umali, Sister Gina Macoco, Brad Alberto Palado,
Sister Vivian Mana, Fernando Abiliera, Joel Suela, Rosly Bandojo, Fernando Abiliera, Christine Joy Cariaga, and Brother Mike Cariaga. Melchor Cabanayan, Brad Ramon Recto, Rosly Bandojo, Samuel Rotoni, Sister Lori Calderon, Sebastian Juarez. Marami-rami tayo ngayon, ha? Brad Melchor Pasis, Ricardo Quaresma. Ayan, Sister Jean Berte, Sister Jo Lozada. Christopher Perez, walang hanggang pasalamat po, Bro Eman, sa iyong buhay at kay Abay Hawa, love you po. Ayun, salamat po, Brad Christopher Perez. Lolita Corsigan, at natingin na nga lang po ako dito, bro, kasi nakasama ko dito, punong-puno po ng alalahanin, wala pong kapayapaan, napapangiti na lang po ako sa aming sarili. Salamat po. Alam niyo, napakalaking bagay nitong napag-aralan natin ngayon. Ano po, yan ho ay magsisilbing lakas sa ating pang-spiritual na buhay. Si Brad Ezekiel Umali, nakalimutan o naligtangan. Kaya mabutit meron tayong taga medyo malabo-labo na yata yung aking salamin. Ayan. Muli po sa ating mga kapatid, 33 na po yung ating Maria Victoria. Ayan pa, nakalimutan pa rin. Mabuti, meron tayong mga taga Masidana. 34 na po yung ating viewers, 22 yung ating thumbs up. Sa mga kapatid dyan sa GC, maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga subscribers, maraming salamat sa inyo lahat. Sa ating mga kapatid dito sa monitor sa YouTube Live, maraming salamat. Sister Lorraine Paula, maraming salamat sa inyo. Ayan. O dun sa mga hindi ko po nabati, ayan, naibato naman sa akin. Maraming salamat sa inyo lahat. Muli po, loobin po ni Abay Hawa, bukas magsama-sama na naman ulit tayo sa, ayun, 5:30 na po, ha? Hindi na 5:40, 5:30 na po tayo mag-uumpisa. Tutulad natin sa Sabado. Muli po, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, ayun, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang gabi sa bawat isa. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Muli po tayong pagpalain ni Abay Hawa sa lahat ng ating mga gagawin at gagawin pa kung lolobin po niya. Magandang gabi po sa inyong lahat.